Seryosong nanonood ng balita si Nanay Doring nang magulat dahil biglang namatay ang TV. Kaagad niyang hinagilap kung ano nangyari hanggang sa nakita niyang hawak ng anak na si Jake ang remote. Pambihirang bata naman to oh. Alam na nga nanonood yung tao eh. Papatayin ng TV. Diyos ko, inaalam ko pa naman kung ano ba ang nagaganap sa lugar na ito. Kung hindi ginahasa ang babae, ay aksidente sa kalsada ang laman ng balita. Kaya ikaw Jake, mag-iingat ka ha? Lalo't minsan ay gabi ka na kung umuwi galing sa trabaho. Bakit kasi pag ganitong panggabi ka eh? Gabing-gabi naman talaga ang uwi mo. Pwede naman sa umaga ka na lamang pumasok ng sa ganun eh. Hindi ako nag-aalala para sa kaligtasan mo. Sus, sinanay talaga oh. Ano naman po makukuha natin sa panonood ng telebisyon na yan? Puro lamang ganyan ang ibinabalita. Palibasa di nag-iingat ang mga yan. Kaya tuloy ganyan ang nangyayari sa kanila. At saka, huwag niyo akong alalahanin Nay. Kaya ko naman umuwi na mag-isa sa gabi. At kung sa trabaho ko naman po, wala na tayong magagawa pa ron. Dahil ito ang schedule ko. Alangan naman pong tumigil ako tapos magbumukbok dito sa bahay. Paano na tayo nun? Ano ang kakainin natin? Basta, mag-iingat ka lang. Ikaw naman, pinag-iingat ka lang eh. Ang dami mo namang sinabi. Pasensya ka na rin kung ikaw tong nagtatrabaho para sa atin. Matanda na kasi ang nanay mo eh. Kaya nga ho, Nay. Saka ayos lang sa akin na magtrabaho. Mas ayaw ko kung ikaw ang magtatrabaho para sa atin. Mahirap din naman ang ginagawa niyo rito sa bahay. Tapos ang tandaan niyo na rin. Kaya huwag niyo nang alalahanin at ako nang bahala para sa mga pangangailangan natin dito sa bahay. Ikaw nga eh, kahit dadalawa lang tayo, nagawa mo pa rin akong patapusin sa aking pag-aaral. Ay nako, bakit ba ganitong pinag-uusapan natin? Ang mabuti pa, kumain na po tayo dahil maglalaba pa ako ng susutin ko para bukas. Huwag mo nang alalahanin ang uniforme mo at palagi ko naman nilalabhan yun. Tara na, magbihis ka na at maghahain na ako. Call center agent si Jake sa Manila. Naging biktima ang kanyang ina ng panggagahasa nung siya'y namamasukan bilang katulong at si Jake ang naging bunga. Maagang ipinamulat sa kanyang bagay na yon. Pero ni minsan ay hindi niya naramdaman na sinisi siya ng ina dahil naging bunga siya ng panggagahasa. Ipinaramdam pa rin sa kanyang pagmamahal ng buong buo dahil katuwiran ng kanyang ina ay wala siyang kasalanan sa nangyari. Pero dahil na rin sa trauma ng ina ay hindi na to nag-asawa. Kahit noon ay maraming lalaki ang gustong maligaw sa kanya. Pero naging man-hater nga ang kanyang ina dahil sa masamang sinapit nito. Dahil kulang sila sa pinansyal, hindi na nakatungtong sa koleyo si Jake. Wala namang magandang trabaho ang kanyang ina noon, kundi ang pamamasukan lang bilang kasambahay. Ang lupang kinatitirikan ng kanilang munting barong-barong ay pag-aari ng iba. Ginawang caretaker ng lupa ang ina ni Jake at pinayagan silang magtayo ng bahay doon kaya iniwan na ng ina ang pagiging kasambahay. May sahod din naman si Nanay Doring sa pagiging caretaker nito, kaya nakapagtapos pa si Jake sa high school. Malaking bagay sa kanila ang libreng bahay dahil kabawasan na sa gastusin. May kalayuan ang nilalakad ni Jake para makarating sa trabaho. May mga kasabayan din siyang umuwi kapag gabi pero dahil ang barong-barong nila ay nasa pinakadulong bahagi kaya siya umuuwing mag-isa. Dumadaan siya sa makipot na daan at may mga nagyayabungang punong kahoy na namumunga dahil yun ang tanim ng may-ari sa lupang yun. Merong shortcut doon palabas sa 3 barangay pero hindi pa sementado ang daan kaya hindi rin gaanong dinadaanan ng mga tao. Natatakot sila dahil merong isang malaking puno ng balete sa pinakasentro ng daan. At ang bali-balita, noon daw ay tapunan ng puno na yun ng mga bangkay. Madalas daw ay babaeng kinidnap o di kaya ginahasang tinatapon doon. Dahil sa mga kwentong yon, lalong takot ang mga tao na dumaan doon kapag gabi na. Wala rin kasing ilaw, kaya kapag gabi ay parang nilalamon ng dilim ang lugar na yon. Isang araw nang magpang-umaga si Jake sa trabaho,
Gabi na siyang umuuwi. Dahil alam ng katrabahong si Sol ang tungkol sa lugar nila, kinausap siya nito. Ano Jake, ihahatid na ba kita pa uwi? Gabi na, baka mapano ka pa. Hoy, ano ko ba, Sol? Malapit lang ang bahay namin. Sanay na akong lakarin yun. At saka, ilang taon ko nga nakayanang umuwi ng mag-isa eh. Tapos ngayon ihahatid mo ko? Saka, kababae mong tao, maghahatid ka ng lalaki? Paano pag uwi mo, Aber? Ihahatid kita ganon? Umayos ka nga. Hindi. Doon na ako matutulog sa inyo. Ano? Ang sa akin lang naman, nitong nakaraan lang kasi, maraming napabalita dyan banda sa shortcut na daan sa may puno ng balete sa inyo. Abay, ginagawa na rin palang taguan ng mga kawatan at mandurugas. Bakit kasi hindi palagyan ng ilaw ang lugar na yun? Tsaka, baka ako natatakot ka. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Kung tinanggap mo na ako bilang girlfriend mo, edi sana dito na lang kayo ngayon nakatira malapit sa bahay namin. Hindi mo na kailangan pa maglakad para makauwi. May apartment kami na pinauupahan. Ibibigay ko sa iyo ang isang unit. Libre na. Jowain mo lang ako. Ano ka ba, Sol? Kilabutan ka nga. Wala pa nga sa isip ko manligaw eh. Pero ikaw naman tong parang naniligaw sa akin. Hindi na usong ligaw-ligaw ngayon, Jake. Ngayon, kapag nagkasundo ang dalawa, okay na. Sila na agad. Ang KJ mo lang kasi. Tagal-tagal ko ng panay ang dikit sa'yo, napaka-torpe mo. Hindi ako torpe. Hindi mo ako type? Maganda naman ako ah. Hindi sa ganun. Marami lang akong dapat unahin. May priority ako. So, maganda ako at type mo ako. Hindi mo pa lang ako priority ngayon? Tumigil ka nga. Doon ka na muna sa iba. Ayoko. Ikaw ang gusto ko. Matagal nang nangungulit si Sol kay Jake. Madalas pa nga siya nitong nililibre ng merienda tuwing break time. Pero hindi yung tinatanggap ng binata. Priority niyang makaipon at makapag-focus na mabuti sa trabaho. Iniisip niya kasing baka kapag tinanggap niya ang mga inaalok ng dalaga, ay umasa itong may gusto na rin sa kanya. May taglay na kagandahan si Sol. Kaya marami rin ang nagpaparamdam sa kanya ng manligaw. Pero hindi nito pinapayagan at sinasabi pa sa mga yon na si Jake lang ang gusto niya. Kaya kalat sa kanilang trabaho ang kanilang pagkakamabutihan kahit wala naman. Ang tanging gusto lang ni Jake ay makaipon ng pera at makapagpatayo sila ng maayos na bahay. Tumatanda na kasi ang kanyang ina. Kaya gusto niya maging komportable na ito sa tirahan nila. Ano ka ba naman, Sol? Napag-usapan na natin to, di ba? Sinabi ko naman sa'yo dati pa na kailangan ko muna makapag-ipon para sa amin ni nanay. Wala pa sa isip ko ang mga bagay na gusto mo. Hay nako, hindi naman nga hadlang sa atin ang priority mo kasi. Sol naman, kapag pinagpatuloy mo pa ang tungkol dyan, wala na tong patutunguhan. Iiwasan na talaga kita. Hindi pa ako handa sa mga bagay na yan. Sana naman bigyan mo pa ako ng oras. Sige, ganito. Kapag nakapag-antay ka hanggang tumuntong ako sa edad na 30, tatanggapin na kita. Huwag ka mag-alala. 9 na taon na lang naman yun eh. Dahil 21 na ako. Uwa! Seryoso? 9 na taon? Kaya ko! Kaya kong maghintay. Basta ikaw, Jake. Ay, ang sweet mo talaga. Ay, mag-aalas 10 na pala. Sige na, uuwi na ako. Baka naghihintay na si nanay. Paniguradong nag-aalala na yun. Sige, bye-bye na. Okay, mag-iingat ka, baby ko, 9 years from now. Nagmamadaling tumalikod si Jake sa dalaga at umalis siyang hindi na to nilingon. Medyo nahihiya pa siya dahil talagang isinigaw pa ng dalaga ang mga sinabi nito. Naisip niyang baka may nakarinig kaya lalo niyang binilisan ng paglalakad. Sa bilis ng lakad niya ay hindi niya namalayang sa may balete pala siya dumaan. Nabalik lang ang ulirat niya nang may marinig ng babaeng umiiyak. Kaya agad niyang hinagilap gamit ang flashlight ng kanyang cellphone. Inisip niya baka naligaw ang babae sa lugar na yon. At dahil madilim na, ay umiyak na lang to sa takot. Sino ka? Bakit ka umiiyak? Magpakita ka sa akin. Miss, nasan ka? Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Parang awa mo na, tulungan mo ko. Magpakita ka. Paano kita matutulungan kung ganito hindi ka naman nagpapakita sa akin?
Nangangatog na ang tuhod niya dahil nanunuot na ang malamig na klima sa kanyang balat. Nagtatayuan na rin ang kanyang mga balahibo. Pero pilit niyang pinakakalma ang sarili. Panay ang ikot niya para hanapin ito. Hanggang sa makita niyang nakaupo at nagtatago sa likod ng puno ng balete. Nilapitan niya ito para muling tanungin. Miss, ayos ka lang? Naligaw ka ba rito? Tumayo ka na dyan at ihahatid kita palabas. Halika na. Dahan-dahang inangat ng babae ang mukha. Pagkatapos ay tumayo na ito. Tumambad sa paningin ni Jake ang babaeng nakakatakot ang mukha dahil sa sobrang putla. Itim ang palibot ng mga mata nito. May dugo sa pisngi na halatang hiniwa ito ng matalim na bagay. Ang bibig nito ay may dugo pang nangingitim na. Gulo-gulo rin ang buhok nito. At idagdag pa ang puting bestida nito na puno ng tilamsik ng dugo na nangingitim na rin. Nang tignan niya ang paa nito ay doon niya nalaman na nakaangat sa lupa ang babae. Lalong nangatog ang tuhod niya. Halos hindi na niya mabuhat ang sarili dahil sa takot. Pero pilit niyang nilabanan ng karuwagan. Nagkandara pa siyang tumakbo pa uwi sa kanila. Tulungan mo ko! Tulungan mo ko! White lady? Nay, tulong po! Nanay ko po! Pagkarating niya sa bakuran ng kanilang bahay, ay nakita ang ina na nakadungaw sa pintuan. Nakita pa niya ang pagkagulat sa mukha ng kanyang ina nung nagmamadali siyang pumasok pagkatapos ay sinara ang pinto. Napasandal pa siya at humihingal. Diyos ko, ano nangyari sa'yo, Jake? Bakit ka nanginginig? May nangyari ba sa'yo? Sabihin mo at bakit ka nagsisisigaw? Sandali, kukuha kita ng tubig, sus kung bata ka. Nay, multo po! White lady! Nakakatakot po siya, Nay! Ano ka mo? Pinagpakitaan ka ng isang white lady? Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko eh. Napakadelikado kapag gabi ka na talaga naglalakad. Teka, saan banda mo ba nakita yon? Diyan po sa puno ng balete. Nay, nakakatakot po siya. Umiiyak siya at humihingi ng tulong. Ang mabuti pa, halika dito sa papag. Maupo ka muna at huminga ng malalim. Tapos ikwento mo sa akin para mawala ang takot mo. Wala naman po akong ibang naranasan eh. Nagpakita lang po siya. Alam mo ba anak, hindi lang ikaw ang nakaranas ng ganyan. Pinagpakitaan din ako ng white lady dati. Hindi naman sila nananakit anak. Sila yung mga ligaw na kaluluwa na naghahanap ng hustisya sa kanilang pagkamatay. Nais lamang nila matulungan silang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay nila. Yun nga lang, matatakot ka nga talaga dahil sa kanilang itsura. Lalo't kadalasan naman, panakot ito sa atin ng iba. Pero kung tatatagan mo lang ang loob mo at huwag kang magpapakita ng takot kapag kaharap mo sila, magbibigay sila ng pangitain para matukoy kung sino ang salarin ng pagkasawi nila. Kaya anak, huwag kang panghinaan ng loob ha. Sa totoo lang meron na rin akong natulungan dati pa. Saka ko na lamang ito'y kukwento sa'yo at hindi pa ako handang pag-usapan natin yun. O sige na, kumain ka na dun sa kusina pagkatapos mong maglinis ng katawan. Tapos matulog ka maaga at alam kong pagod ka sa trabaho. Huwag mo rin kalimutan magdasal bago ka matulog. Sige ho, Nay. Salamat po. Akala ko nga hindi ako matatakot pag multong pinag-uusapan. Pero iba pa rin pala pag mismo nakaharap mo na. Kumain ho ba kayo? Abay, oo naman. Anong oras na kaya? Buti naman po. Sige po magpahinga na kayo, Nay. Ako nang bahala rito. Mukhang nakarecover na ako sa takot ko. Mabuti naman. Sige. At ako'y antok na nga. Matapos ang pag-uusap nilang yon, ay lumuwag na ang pakiramdam ni Jake dahil nawala ng panginginig ng katawan. Pagkatapos maglinis ng katawan, ay kumain na siya.
Naglikpit muna sa kusina, saka nahiga na sa kama para matulog. Sa himbing ng tulog niya at dahil na rin sa pagod sa trabaho, ay nanaginip siya. Sa kanyang panaginip ay naroon siya sa kanilang pinagtatrabahuhan. Nakita niya ang isang lalaki at isang babae na masayang nag-uusap. Nakinig siya sa pinag-uusapan ng dalawa dahil gusto niyang makilala ang mga ito. Hindi niya mamukhaan dahil nakatalikod sa kanya. Maya-maya, nagtapat ang lalaki ng nararamdaman nito para sa babae. Pero binasted ito ng babae. Pero hindi inaasahan ni Jake ang sumunod na pangyayari. Paalis ng babae nang biglang habulin ng lalaki at marahas na pinaghahalikan sa lieg. Nagpupumiglas at nagsisigaw ang babae. Pero inis na inis ang lalaki. Napaka-arte mo naman kasi. Ikaw na nga ang nililigaw na ayaw mo pa. Ang gusto mo pa yata daanin ka sa santong paspasan para makakuha ka eh. Pwes, ibibigay ko sa'yo. Halika rito. Ipapatikim ko sa'yo ang tinatanggihan mo. Nabigla si Jake nang banggitin ng babae ang pangalan ng lalaking yon. Kapangalan niya ito. Huwag ka na kasing pakipot pa. Kung hindi mo man ako kayang mahalin, sana naman, kahit sa ganito ng pagbigyan mo na ako, pagod na ako magpanggap at magbait-baitan. Swerte mo na nga eh, dahil inuubos ko ang atensyon ko sa'yo. Kahit marami namang babae dyan na mismo sila ang nagpapakita ng motibo sa akin, mas pinili kita, Ira. Galit na itinulak ng babae ang lalaking yon. Pinagsasampal niya ito habang umiiyak. Alam mo ikaw, ang drama mo no? Pakipot ka pa. Bakit? Ano bang gusto mo? Pera ba? Bibigyan kita. Bagong cellphone? Sabihin mo lang. Alam ko naman na yun ang gusto mo eh. Kaya ka nagpapakipot. Isang malutong na sampal muli ang pinadapo ni Ira sa pisngi ng lalaki. Umiiyak ito habang pinagmumura ang lalaking yon. Maya-maya ay tumakbo na si Ira palayo habang humihingi ng tulong. Hinahabol naman siya ng lalaki para pigilan sa pag-ieskandalo nito. Kinuha na ni Jake ang pagkakataong yun para harangan ng lalaki. Balak niya itong saktan para tigilan si Ira na habulin. Pero nagulat siya dahil lumagpas lang ang lalaki sa kanya. Hindi niya ako nakikita. Shit, nasan ba ako? Saka, bakit blurred ang mga mukha nila? Nakakadalawang sampal ka na sa akin, babae ka ha? Tapos ka na ba? Ikaw pala nakasampal sa akin eh. Kaya pagbabayaran mo to ng mahal. Hindi ka rito. Kapalit ang sampal mong yon ay magiging akin ka. Sa ayaw at sa gusto mo ay aangkinin kita. Nandyan na ako, Ira. Nakikita ni Jake ang panlulumo ng babae habang tumatakbo ito at naghahanap ng makakatulong sa kanya. Pero kahit isa sa mga taong nilalapitan nito ay parang mga bulag at bingi. Parang hindi nila nakikitang may nangyayaring habulan at nanganganib ang buhay ng babae. Ano ba to? Bakit hindi niyo sila pinapansin? Tulungan niyo sila. Tulungan niyo yung babae. Baka patayin siya ng lalaking yun. Tulungan niyo siya. Teka, bakit pati ako ay hindi nila nakikita? Hindi rin nila ako pinapansin. Ano ba nangyayari? Nasaan ba ako? Sa trabaho ko ang lugar na to. Pero wala ni isa sa kanilang nakikilala ko. Nasaan ba ako? Napalingon si Jake nang maabutan ng lalaki ang babae. Kaagad itong hinawakan sa buhok at hinigit. Wala ka ng takas ngayon, Ira. Pinapagod mo lang ang sarili mo eh. Gusto mo pala makipaglaro muna bago masarapan ha? Hindi mo naman sinabi. Sige, makikipaglaro ako sa'yo. Magbibilang ako ng 10 segundo pagkatapos ay tumakbo ka na hanggang gusto mo. Siguraduhin mo lang na makapagtatago ka na mabuti. Dahil kapag nahuli kita, akin ka! Napayukom ng kamao si Jake sa narinig. Nagpuyo siya sa galit. Walang hiya ka! Ako ang harapin mo! Siraulo ka!
Bakit mo ginaganyan ng babae, ha? Tayong dalawa maglaban ngayon! Panay ang sugod ni Jake sa lalaki. Nakailang suntok ang kanyang pinakawalan pero hindi yun tumama. Lumalagpas lang sa lalaki ang mga atake niya. Bakit? Ano ba nangyayari? Nasaan ba ako? Binabangungot ba ako? Napatingin siya sa paligid para kilatisin kung tama pa ba ang lugar na kinaroroonan niya. Nakita niya ang babaeng si Ira na tumatakbo palabas habang humahagulgol sa takot. Dinig na dinig din niya ang malakas na boses ng lalaki na umaalingaw-ngaw sa buong lugar habang nagbibilang ng mabagal. Ira! Yuhu! Nasaan ka na? Nakapagtago ka na bang maigi, ha? Andyan na ako. Nasaan ka banda, Ira? Hindi bale. Kahit saan ka magpunta, mahanap din kita. Hindi ka naman makakalayo ha? Ready ka na ba? Tapos na ako magbilang. Wala na akong magagawa sa lalaking baliw na ito. Susundan ko na lang yung babae. Baka makita niya ako at matulungan ko siya. Dali-daling tumakbo si Jake para habulin ng babae. Nakita niya itong tinatahak ang daan papunta sa puno ng balete. Ira! Ira, hintayin mo ako! Delikado sa lugar na yan. Huwag ka dyan pumunta. Pero may daan din dyan. Papunta sa amin. Dumiretso ka ron. Magtago ka sa bahay namin. Hindi ka niya masusundan. Pero hintayin mo muna ako. Hindi mo naman alam ang bahay namin Ira! Ira! Napansin ni Jake na lalong natakot ang babae. Pero nagtaka siya dahil naririnig siya nito. Lalo niyang binilisan ang pagtakbo para mahabol ito. Hanggang sa maabutan niya itong nagtago sa likod ng puno ng balete. Kung saan napapalibutan na naglalakihang baging. Ira, halika! Huwag ka magtago dyan. Maaabutan ka niya. Doon ka sa bahay. Tara, bilis! Pinuntahan niya ang babae sa pinagtataguan nito. Nang makita niya itong nakaupo at umiiyak, bumalik sa isipan niya na nangyari ng sitwasyong niyon. Napaatras siya nang mag-angat ng mukha ang babae. Nakilala niya ito. Multo? Multo! Ikaw na naman? Wah! Multo! Tulong! Tulong! May multo! Nay! Nanay ko po! Bumalikwas ng bangon si Jake nang makaramdam ng malakas na sampal na dumapo sa kanyang pisngi. Nay? Jake, anak, ano ba nangyayari sa'yo? Binabangungot ka ba? Nay! Ano ba nangyayari? Ano bang panaginip yun? Yung white lady po sa balete. Sinasabi ko na nga ba dahil nagpakita siya sa'yo, hindi ka niya tatantanan. Nagdasal ka ba bago matulog? Hindi po. Nakalimutan ko po kasi. Ay halika, magdasal tayo. Halika, sabayan mo ko. Kapag hindi ka nagdasal, magpapakita pa rin sa'yo yon. Tumabi siya sa ina, taimtim siyang nakinig habang nagdadasal ito. Pero hindi siya makapag-concentrate dahil nararamdaman niyang paglamig ng klima. Natural lang na malamig sa kanilang lugar dahil maraming punong nakapalibot sa kanila. Pero kakaiba ang lamig na yon. Nanunuot sa kanyang balat at nananayo na ang kanyang mga balahibo. Maya-maya ay may naramdaman siyang may tao sa kanyang likuran. Dahan-dahan niya itong nilingon at nakita niya ang pares ng paa. Puro sugat ito. Maputla ang kulay ng balat nito. Dahan-dahan siyang tumingala para tignan kung sinong may-ari ng paang yon. Nanlaki ang mga mata niya at nanginginig ang kanyang mga labi nang makilala ito. Nay, yung white lady, nandito po sa likod ko. Tumahimik ka, Jake. Pumikit ka't magdasal. Sabayan mo ko.
Hindi narinig ng kanyang ina ang sinabi niya dahil sobrang hina ng bulong niya. Dahil sa takot ay hinimatay na lang siya sa likuran ng kanyang ina. Kinabukasan ay nagising siya. Nakita niya ang kanyang ina na nagluluto na sa kusina. Tay, Oh, gising ka na pala. Walang yakang bata ka. Sabi ko sa'yo kagabi sabayan mo akong magdasal. Pero anong ginawa mo? Tinulugan mo ko. Kaya ka hinahabol ng mga multo dahil hindi ka nagdadasal. hindi po, Nay. Nakita ko po ang white lady sa balete. Nasa likuran ko po siya kagabi. Hinimatay po siguro ko dahil sa takot. Mukhang sinundan ako ni Ira dito sa bahay. Sabi ko kasi sa kanya na dito pumunta kasi mas ligtas siya dito. Sinong Ira naman yan? Bakit hindi mo ipinakilala sa akin? Magpapapunta ka ng babae dito nang hindi nagsasabi sa akin? Hoy Jake! Hindi kita pinalaki na manamantala ng babae, ha? Hindi po, Nay. Sa panaginip po yun nangyari. Ano ba kasi ang napanaginipan mo? At anong kinalaman ng white lady doon? Ito ang tubig. Uminom ka nga muna. Diyos ko, anong kababalaghan ba nangyayari sa yung bata ka? Ikinuwento niya sa ina ang kanyang napanaginipan. Doon pa lamang naunawaan ng ina ang kanyang nararanasang kababalaghan. Anak, ang mabuti pa huwag ka na munang pumasok ngayon. Magpahinga ka, baka mamaya mapano ka Saka huwag ka nang dumaan dun sa may balete. Doon ka na lang sa kabilang daan kahit na malayo yon. Pagtsigaan mo at mas ligtas doon. Ayos lang naman po ako. Saka sayang din ang isang araw kapag umabsent ako sa trabaho. Baka nga dahil sa sobrang pagod ko lang kahapon kaya kung ano-anong nakikita at napapanaginipan ko. Pumunta na lang ho kayo sa simbahan at ipagdasal niyo ako. Ha, ayan tayo Kailan magiging mabisa ang panalangin kung iaasa sa iba? Abay, kumbaga sa grasya, hindi ibibigay ang grasya mo kung ako ang hihingi. Hindi pwedeng representative doon, anak. Pwede ang tulungan kita, samahan kita sa pagdadasal. Pero dapat magdasal ka rin. Ikaw mismo. Kapag wala kang pasok, magsimba ka. Kung hindi kita mapipigilan na huwag munang pumasok ngayon, sige. Basta mag-iingat ka palagi. Ikaw lang ang meron ako at ayokong mawala ka sa akin, anak. Hindi ko kakayanin yon. Alam ko naman po yun, Nay. Pangako, mag-iingat ako para sa inyo. O sige na, mag-almusal ka na bago ka maligo. Nang naglalakad na siya papasok sa trabaho, napansin niyang malilate na siya pagkatingin niya sa suot na relo. Napahinto siya sa magkasangang daan. Ang isa kasi ay yung malayo, habang ang isa naman ay ang shortcut kung saan ay naroon ang puno ng balete. Hindi naman siguro magpapakita ang multo kasi hindi naman gabi. Malilate na ako Bibilisan ko lang siguro maglakad. Tatakbo na lang ako. Tumakbo nga siya ng mabilis. Pero nung nasa may balete na siya, hindi niya maiwasang hindi yun lingunin. Halos magsitayuan uli ang kanyang balahibo. Kaya binilisan na lamang niya ang pagtakbo para makalagpas doon. Nang makarating na siya sa pinapasukan, ay sinalubong agad siya ni Sol. Good morning, my future baby. Uy, bakit pawis na pawis ka? Sandali at pupunasan kita. Tumakbo ka ba? Hayaan mo na. Ako nang gagawa. May panyo naman akong dala Sige na. Doon ka na sa pwesto mo. Baka mamaya mapagalitan pa tayo ni TL. At tambay ka pa. Ay, nakakakilig naman. Concern ka na sa akin. Sige, doon na ako sa pwesto ko. Kita tayo mamaya sa kantina. Hindi na niya sinagot ang babae. Tumalikod na siya para pumunta sa kanyang pwesto. Maya-maya pa ay bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na halos dumampi sa kanyang batok at balikat. Halos napapitlag siya at napatingin sa mga katrabaho. Nakita niyang nakafocus sa mga ito sa pagtatrabaho. Dahil kahilera lang din niya ng pwesto si Sol. Nagtama ang kanilang paningin dahil tinignan din siya nito. Ngumiti pa at kumindat sa kanyang babae.
dahilan para mapayuko siya. Bumalik na siya sa pagtatrabaho. Saka naman siya nakarinig ng pagbulong sa kanyang tenga. Boses ito ni Ira na nagpakita sa kanyang panaginip. Tama na! Tama na, please! Ayoko na! Halos lahat ng mga kasamahan niya ay napatingin sa kanya. At maya-maya ay lumapit sa kanya ang kanilang leader at tinanong kung ano nangyayari. Napayuko na lang siya at nahiya sa kanyang ginawa. Halos hindi na nakapag-concentrate si Jake sa kanyang trabaho. Lunch break na at nasa kantin sila ni Sol. Anong nangyari sa'yo kanina? Wala. Pagod? Mag-leave tayo? Tapos gala? Hindi. Gusto ko lang manahimik, please. Okay, quiet na ako. Naging malikot na ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya ay nasa paligid lang ang multong si Ira. Maya-maya ay nakita nga niya itong nakatayo sa likuran ni Sol. Sol, Bakit? nandyan siya. Sa likuran mo. Sino? Wala naman ah. Ay, hayaan mo na nga. Umalis na tayo rito. Lumipat tayo ng lugar. Wow! Kahit gaya mo ko ayain ng date ay ayos lang. Kinikilig pa rin ako. Tara na! Habang naglalakad sila palabas sa kantin, ay pinakikiramdaman ni Jake ang likuran nila. Nanlalaki ang ulo niya dahil naririnig niyang may yabag na sumusunod sa kanila. May malamig na hangin sa likuran nila kaya alam niyang nakasunod si Ira. Napahawak na siya sa braso ni Sol. Hindi na siya makapagsalita. Naunahan na siya ng takot. Hindi na rin niya napansin ang mga tanong ni Sol. Tinatanong siya nito kung bakit siya namumutla. Panay ang tanong ng dalaga kung ano ba ang kanyang nararamdaman. Pero ang paningin lang ni Jake ay nakatuon kay Ira. Nakatingin ito ng matalim sa kanya. Nakangisi ng nakakatakot. Maya-maya, nakita niyang may umaagos na dugo mula sa mata nito pababa sa pisngi. Pagkatapos ay nanuot na sa kanyang pandinig ang matinis na hagulgol ni Ira. Lalo siyang nangilabot at nanlambot ang tuhod dahil bumagsak na siya sa simento. Naghahalo ng iyak ni Ira sa boses ni Sol na natataranta habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Maya-maya'y tuluyan nang nanlabo ang kanyang paningin at napapikit na siya. Hinatak na naman si Jake sa kanyang panaginip. Nasaksihan niyang muli ang karugtong ng una niyang panaginip. Nakita niyang lalaking kanyang kapangalan na walang awang hinablot sa buhok si Ira mula sa pinagtataguan nitong puno ng balete. Bulaga! Huli ka, Ira. Halika nga rito, mahal. Bakit kasi hindi ka nag-iingat eh? Magtatago ka na nga lang eh. Naiwan mo pang tsinelas mo rito sa gilid ng ugat ng puno na ito. Ayan tuloy, nahuli kita. Pero huwag kang mag-alala. Paliligayahin kita, Ira, mahal ko. Hindi ba yun ang gusto mo? Kaya ka nagpahuli sa akin, ha? Napakabong mo naman, mahal. Hindi na ako makapag-antay na angkinin ka. Panay ang pagmamakaawa ng babae sa lalaking yun pero tila bingi na ito. Umiiyak na sa takot at humihingi ng saklolong babae pero wala namang makatulong sa kanya. Piliting mang magpumiglas ni Ira ay wala siyang nagawa dahil malakas sa kanya si Jake. Lalo't parang baliw ito na inaamoy pa ang kanyang katawan. Pabago-bago rin ang ekspresyon ng mukha nito. Minsan ay nalulungkot at minsan na may humahalakak na parang baliw. Huwag ka namang umiyak, mahal. Hanggang dito ba naman ipakipot ka pa rin? At saka nang pakakawalan, ha? Ayaw mo ba ng ginagawa ko sa'yo? Sumagot ka! Ayaw mo ba? Tanging iyak at pagmamakaawa lang ang sinasagot ni Ira. Hindi naman mapakali si Jake sa kanyang nakikita.
Alam niyang nasa loob siya ng kanyang panaginip pero hindi niya alam kung paano siya lalabas. Gustuhin man niya na tulungan si Ira sa ginagawa ng lalaking pangahalay nito, ay alam niyang hindi siya makagalaw. Hindi niya mapigilan ng lalaki sa ginagawa nito. Ang masaklap pa, habang hinahalay ng lalaking yun si Ira, nakatingin ang babae sa kanya. Punong-puno ng pagmamakaawa ang mata nito. Kahit basang-basa ng luha, lalo siyang binalot ng magkahalong awa at kilabot. Ano bang gagawin ko? Bakit ba ako nandito? Gisingin niyo ako. Parang awa niyo na. Sino nandyan? Binabangungot ako. Tulungan niyo ako magising. Alisin niyo ako rito. Parang awa niyo na. Tumakbo ng tumakbo si Jake para makaalis sa lugar na yon. Pero kapag nakakalayo na siya, ay doon pa rin siya humihinto sa may puno ng balete. Nakikita pa rin niyang panghahalay na ginagawa ng lalaki kay Ira. At wala siyang magawa. Makailang beses na inangkin ng lalaking katawan ng dalaga hanggang sa huminto na ito. Wala nang kagalaw-galaw si Ira dahil sa panlalambot. Maya-maya'y narinig ni Jake ang malakas na sigaw ng babae. Pagtingin niya'y nakita niya kung paano hiwain ng lalaki ang pisngi ng dalaga. Pagkatapos nun, ay pinag-uundayan niya ito ng saksak hanggang sa tuluyang mamatay. Hindi! Anong ginawa mo sa kanya? Sino ka ba? Bakit mo ba ginagawa sa kanya yan? Tumigil ka ng hayop ka! Tigilan mo yan! Pumulot ng kahoy si Jake at malakas na inihampas yon sa lalaki. Pero lumulusot lang to. Nakita niya lang na nagkapira-piraso ang kahoy na yon. Dahil nabasag ng tumama sa katawan ng balete. Hindi niya nagawang tulungan ng babae. Lalo siyang nagalit sa lalaki nang humalakhak pa ito nang makitang wala ng buhay ang dalaga. Pero maya-maya'y umiyak naman. Saka itinapon ng patalim na ginamit sa pagpatay. Niyakap pa niyang walang buhay na katawan ni Ira at humingi ng tawad. Nagising si Jake dahil may yumuyugyug sa kanyang katawan. Pagmulat niya ng mata, ay nakita niyang nakahiga siya sa isang mahabang upuan sa kantin. Jake, ayos ka lang? Bakit ka umiiyak? Nahimatay ka kanina. Nagpapalipas ka ba ng gutom? Walang iya siya. Ano niya nagawa ang lahat ng yun? Pagbabayarin ko siya. Patawad, Ira, kung wala man lang akong nagawa para sa'yo. Pero pangako, pagbabayarin kong pumatay sa'yo. Anong sinasabi mo? Sinong Ira? Ano bang nangyayari? Umayos ng upo si Jake at saka ikunento kay Sol ang lahat ng kanyang naranasan at napanaginipan. Mas naunang nagtrabaho si Sol sa kanya sa pinapasukan nilang trabaho, kaya alam nito ang mga kwentong hindi niya nalalaman. Sinabi ng dalaga sa kanya na si Ira ay biktima nga ng panggagahasa mula sa katrabahong may malaking gusto sa kanya. Pinatay nga ito sa may puno ng balete. Isa ang kwento ni Ira kung bakit kinakatakutan ng mga taong balete na yon. Marami na rawan natagpo ang bangkay doon. Parang nakasanayan na ng mga kriminal na doon gawin ng mga karumal-dumal na krimen na ginagawa nila. Dahil takot ang mga taong gumawi sa lugar na yun sa pag-aakalang baka pagpakitaan sila ng mga multo ng mga biktima ng karahasan, doon naman nagsimulang gawing tapunan yun ng mga bangkay na sinasalvage mula sa ibang lugar. Nangilabot si Jake sa mga kwento ni Sol. Dahil sa nangyari sa kanya, hindi na rin siya pumasok ng kalahating araw. Sinamahan na lang din siya ni Sol. Ihahatid na kita sa inyo, Jake. Huwag na, Sol. Kaya ko ng sarili ko. Maayos na ang pakiramdam ko. Maaabala ka pa eh. Pasensya ka na rin kasi nakapag half day ka nang dahil sa akin. Ano ka ba? Maliit na bagay yun. Alam mo namang kinikilig ako kapag kasama ka. Sige na, ihahatid na kita sa inyo. Paano ko ba maiiwasan si Ira?
Pagmumultuhan pa ba niya ako? Dumaan tayo sa simbahan. Kumuha tayo ng holy water tapos bumili tayo ng kandila. Tapos, Wisikan natin ng holy water yung puno ng balete. Tapos ipagtirik natin ng kandila ang kaluluwa ni Ira at Jake doon. bakit pati si Jake? Nasaan na nga ba siya? Ipagtitirik ng kandila? Namatay ba siya o pinatay? Dahil ba sa ginawa niya, pinatay ba siya? Nagpakamatay yun doon mismo sa puno ng balete pagkatapos ang ginawa niya kay Ira. Ano? Kaya tara na, kung hindi natin gagawin, hindi ka nila patatahimikin. Dahil sa takot ni Jake, sumama siya kay Sol sa simbahan para kumuha ng holy water at bumili rin sila ng kandila. Nagtirik din sila sa simbahan para sa dalawa at nag-alay ng dasal. Pagkatapos ay magkasama nilang pinuntahan ang puno ng balete. Habang naglalakad si Jake, nagtatayuan ang kanyang mga balahibo. Mas kinikilabutan siya dahil ngayon ay alam niyang doon mismo namatay ang dalawa. Higit pa roon, alam niyang marami pang namatay sa harapan ng punong yon. Napahawak na sa braso niya si Sol. Ramdam na ramdam niyang panlalamig ng kamay nito. Ang lamig naman dito. Ganito ba talaga dito? Kakaibang lamig. Hindi. Nadadaan ako rito pero hindi ganito ang lamig. Ngayon talagang kakaiba. Nakakapangilabot. Parang nagpaparamdam sila sa atin. Nag-iiba lang timpla ng katawan ko. Parang nanlalaki na ang ulo ko. Huwag na kaya tayo tumuloy. Sira! Dalalo kang ginambala ng dalawang yun. Huwag kang ang duwag. Kahit malaki ang daan para sa kanilang dalawa, nagsiksikan sila sa gitna dahil pareho silang nangingilabot. Pakiramdam nila ay maraming multong nakatingin sa kanila. Kahit pag tumingin sila sa puno ng balete, ay nararamdaman nilang may mga multong nakapaligid doon. Habang papalapit sila sa puno, unti-unting umiihip ang malamig na hangin. Pinilit pa rin nilang lapitan ang puno. Nagtirik sila ng kandila at nag-usal ng dasal. Hindi lang para sa dalawa, kundi para na rin sa mga kaluluwang natrap sa punong yon. Ira, alam ko nandito ka lang. Naririnig mo kami. Nakikita mo kami. Hindi ko alam kung bakit ka nagpapakita sa akin. Kahit sa panaginip ko, ay nagpapakita ka. Marahil dahil sa kapangalan kong gumawa ng masama sa'yo. Pero, hindi ako yun. Hindi lahat ng Jake ay siya ang taong gumahasa at pumatay sa'yo. Alam kong hindi ka pa rin matatahimik. Baka iniisip mo na malaya ang taong gumawa sa'yo nito. Pero mali ka. Wala na siya. Patay na rin siya. Nagpakamatay siya matapos kanyang patayin. Wala naman akong magagawang tulong sa iyo kundi ang manalangin para makita mo ang daan papunta sa dapat mong patunguhan. Sana maging okay ka na. Sana huwag ka na mangambala pa ng iba. Pakiusap. Ipapanalangin kita. Saka pati na rin ang mga natrap na kaluluwa rito para makalaya na kayo. Sige ha. Sana maging okay na kayong lahat. Aalis na kami. Mula noon, ilang gabi ng payapa ang pagtulog ni Jake. Tinupad din niya ang pag-aalay ng dasal para sa mga multo sa puno ng balete. Palagi din siyang sinasamahan ni Sol para magtirik ng kandila sa punong yon para sa mga kaluluwang hindi matahimik. Isang gabi na naginip si Jake. Si Ira na naman ang laman ng panaginip niya. Pero hindi na nakakatakot. Nakatayo lang ito sa madilim na lugar. Nakangiti. Maaliwalas na ang mukha nito. Hindi man nagsalita si Ira sa panaginip niya, ay ramdam niyang nagpapasalamat ito dahil sa kanyang pagtulong. Ilang linggo nang lumipas at wala nang naramdamang kababalaghan si Jake maliban na lang sa palaging pagsulpot ni Sol sa kanya para mangulit. Nasasanay na rin siyang palaging nakadikit sa kanyang dalaga.
Isinasama na rin niya ito sa kanilang bahay at nagustuhan naman ito ng kanyang ina. Naging close pa nga ang dalawa kaya palagi siyang pinagkakaisahan. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, uwian na nila sa trabaho. Hinatak ni Sol ang kanyang braso at niyaya siyang kumain sa labas. Anong meron? Bakit ka nag-aaya? Hello, first month sa rin natin to, no? Ha? Kailan pa? Di ba nga, kapag mutual na ang feelings, yun na rin yun. Tara na, aarte pa eh. Napalingon si Efren dahil nakarinig siya ng yabag na tumatakbo. Mula sa labas ng bahay, dire-diretso itong umakyat sa itaas. Kasabay ng mga yabag na yun ay ang matinis na hagik-hik na tila ba may humahabol sa kanya. Napailing siya dahil alam niyang ang anak na naman niyang babae na si Lori ang umakyat sa second floor. Kaagad niyang sinundan ng anak. Pagharap sa hagdan ay nakita niya ang naiwan na sapatos na nagkalat sa baitang. Lori! Lori, ano ka ba? Bumaba ka nga rito. Tignan mo tong sapatos mo. Dito mo na lang hinubad. Ikaw talagang bata ka. Palagi ka lang ganyan. Sabi ko naman sa'yo, iwanan mo rito sa shoe rack ang sapatos mo bago ka pumasok ng bahay. Paulit-ulit mo na lang yung ginagawa. Ano bang sinasabi mo, Efren? Sino bang kinakausap mo dyan? Sumisigaw ka pa. Ito kasing anak mo eh. Tignan mo ang ginawa sa sapatos niya. Nagkalat na naman sa hagdanan. Di ba nga dati ay ganyan din ang ginawa niya? Pagdaan ko, di natapilok ako. Kaya ayun, nahulog ako sa hagdan. Napilay ako dahil doon. Noon pa yon, Efren. Oo nga. Pero inuulit na naman niya. Efren, matagal nang patay ang anak nating si Lori. Ilang beses ko na sinabi sa'yo yun, di ba? Pero, nandito nga siya. Tignan mo, ang sapatos niya, dito sa hagdan oh. Nandyan oh. Nasaan? Wala, di ba? Kasi wala na siya. Tanggapin na natin ang katotohanan yun. Nakita ko lang ang sapatos niya rito. Bakit wala na? Saka, dinig na dinig ko siya kanina na tumatakbo, tumatawa pa. Wala na nga pala ang anak ko. Ang anak ko, wala na nga pala siya. Lori, anak ko, bakit kasi ang aga mong iniwan kami ng mama mo, anak? Tama na yan. Hindi mo na naman siguro ininom ang gamot na binigay ng doktor, ano? Kaya hayan. Nagsisimula na naman ang hallucinations mo. Hindi ako nag-hallucinate, Jessa. Alam kong nandito pang anak natin. Nandito lang siya sa bahay, kasama natin. Natatandaan mo ba? Sabi ko sa'yo, kinakausap niya ako. Sabi niya, babalik siya sa atin. Hintayin lang natin siya. Babalik si Lori. Naniniwala ako sa anak ko na babalik siya. Efren, wala nang patay na bumabalik. 3 taon nang patay ang anak natin. Dahil sa pagkalunod sa ilog. Tanggapin mo na. Mag-move on ka na. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo sa kasasabi na nakikita mo at nakakausap mo ang anak natin. Dahil nga yun ang totoo, Jessa. Kung ayaw mong maniwala, di huwag. Basta ako. Hihintayin ko ang anak ko. Babalik siya. Pagkasabi nun ay padabog na umalis si Efren. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa ilog kung saan natagpuan ang anak niyang wala ng buhay. Naupo siya sa gilid at saka doon ibinuhos ang pag-iyak. Lori, anak. Hindi ba totoo naman? Sabi mo babalik ka. Naniniwala pa rin ako doon. Si mama mo, ayaw niyang maniwala. Pero ako, hindi kita susukuan, anak. Alam kong babalik ka. Kaya maghihintay ako. Habang kinakausap niya ang anak sa tabi ng ilog, nakaramdam siya ng banayad na pag-ihip ng hangin. Malamig ang simoy na yon. Kaya alam niyang nasa tabi niya ang kanyang anak. Napayakap siya sa sarili sa kahong magulgol.
Natigilan siya nang marinig niya ang matinis na boses ng kanyang anak na tinatawag siya. Napalingon siya kung saan ito naroon. Nakita niya ang 18 taong gulang na si Lorraine na nasa taas ng bahay. Nasa kwarto niya ito, nakadungaw sa bintana at kumakaway sa kanya. Lori, anak. Sabi ko na't nandiyan ka lang sa bahay. Ang mama mo kasi ayaw niyang maniwala sa akin. Sandali at pupuntahan kita dyan. Hintayin mo ko ha. Sandali lang anak ko. Dali-daling umuwi si Efren para puntahan ang anak. Marahan siya pumasok sa kanilang bahay para hindi siya marinig ng asawa dahil alam niya magagalit na naman ito. Malapad ang ngiti niya habang umaakyat sa hagdan. Nakatingin lang siya sa itaas habang papunta sa silid ng anak. Pagkalapit niya sa pinto ng silid ay nakarinig siya ng makukulit na yabag sa loob ng silid. Lalo siyang napangiti dahil alam niyang si Lori yun. Ganun siya kaligalig na bata. Napakasigla at hindi talaga mapirme. Nag-iisang anak lang nila si Lori, pero kahit ganun ay katumbas naman yun ng 5 anak dahil sa kakulitan. Pagkabukas niya ng pinto ay hinagilap niya ang anak sa loob ng kwarto. Unang tumambad sa kanya ang nagkalat na pares ng sapatos. Ito ang paboritong sapatos ng kanyang anak. Palagi niya itong sinusuot kapag nagpupunta sa plaza. Kinuha niya ang sapatos na yun at nagtaka siya dahil basang-basa ito. Anak, nasan ka? Nasan ka na? Papa! Lori, anak ko, nandito ka. Papa! Alam ko na po kung paano ako makakabalik. Galing po ako dun sa mundo nila. Sabi nila, makakabalik na raw po ako. Mundo nila? Sinong sila, anak? Yung pong kumuha sa akin. Yung nagalit po sa akin dun sa ilog. Kasi di ba po, kasalanan ko kung bakit ako nawala sa inyo. Kahit binawalan niyo akong maligo sa ilog, ginawa ko pa rin kahit maggagabi na. Sa kalikutan ko doon natapakan ko ang alaga ng isang maligno. Namatay yun dahil sa akin. Kaya kinuha niya ako para maging kapalit ng alaga niya. Sandali lang ako nawala kasi sabi niya, dadalhin niya lang ako sa kanila para ihuli ko siya ng palakan na kagaya ng alaga niyang napatay ko. Pero pagbalik ko, nakaburol na ako. Matagal ka kasing nawala, anak. Nalunod ka. Anong gagawin ko? Sa mata ng ibang tao, patay ka na. At ang pagpapakita mo sa akin, iniisip ng mama mo na nababaliw na ako. Dinala pa niya ako sa mental para patingin sa doktor. Pinainom nila ako ng gamot dahil malala na raw ang aking hallucinations. Wala na akong kakampi rito, anak. Pero ngayon, nandito ka na ulit. Masaya na ako. Pero may paraan na po para makabalik ako. Ano? Sabihin mo, anak. Gagawin ko ang lahat para makabalik ka sa amin. Bago pa masabi ng kanyang anak ang paraan ay bigla naman nagbukas ang pinto ng silid at pumasok ang asawa ni Efren. Galit ito dahil sa mukhang seryoso at matalim na tingin. Ano ba? Nandito ka na naman sa silid ng anak mo? Nandito siya, Jessa. Kausap ko ang anak mo. Nandito siya. Ito siya, oh. Nang ituro niya ang anak ay wala na ito sa kanyang tabi. Iginala pa niyang paningin sa buong silid at hindi na nga niya nakita ang anak. Nandito lang siya kanina eh. Baka umalis na. Paano siyang nandito, Efren? Matagal na siyang patay. Hindi siya patay. Kung hindi, sino ang pinalibing natin? Katawan lang niya yon. Pero ang espiritu ng anak ko ay nandito pa. Nagpupumilit siyang bumalik sa atin. Hindi mo lang siya nakikita kasi hindi ka naniniwala. Paano ko maniniwala kung wala naman ako nakikita? Heto, inumin mong gamot mo para hindi umaatake ang paghahalusinate mo. Saka ano ba yung hawak mo? Bakit nasa iyo na naman ang sapatos na yan? Tinapon ko na yan sa basurahan, pinulot mo na naman. Paulit-ulit na lang tayo. Akin na nga yan. Inumin mo na tong gamot mo. Ayoko. Sa tuwing iniinom ko ang gamot na yan, nawawala ang anak ko.
inilalayo mo siya sa akin. Hindi ko siya inilalayo, Efren. Gusto kong gumaling ka na, tama na. Pagod na ako, ano ba? Wala naman akong sakit eh. Bakit mo ako pinaiinom niyan? Mahal kita, Efren. Kaya gusto kitang gumaling. Masakit din naman sa akin na mawala ang anak natin, pero please, tama na yan. Umusad na tayo sa buhay natin, Efren. Matagal na tayo hinintuan ng mundo dahil sa pagkawala ni Lori, hindi ba? Magsimula na tayong ulit, pwede ba, ha? Tumango na lang si Efren at dahil sa awa niya sa asawa niya, ay ininom niya ang gamot na ibinibigay nito. Ilang araw na siyang umiinom ng gamot at mula nun ay hindi na niya nakikita ang anak. Wala na siyang naririnig na yabag. Wala na siyang naririnig na tumatawag sa kanya. Nabalot siya ng lungkot dahil pakiramdam niya ay wala na talaga ang kanyang anak. Isang gabi, nagising siya dahil nakakarinig siya ng iyak na nagmumula sa silid ni Lori. Kaagad siyang bumangon at pumunta roon. Lori, anak ko, ikaw ba yan? Nandito si Papa. Bakit ka umiiyak? Nasaan ka, anak? Magpakita ka kay Papa. Pagpasok sa silid ng anak ay binuksan niya ang ilaw. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng silid. Katulad ng dati ay malinis ito at walang laman na kahit ano. Bakante ang silid na yun dahil pinatapon na ni Jessa ang lahat ng gamit ni Lori. Pati na rin ang kama at cabinet ay binenta na niya. Naririnig pa rin ni Efren ang umiiyak. At lalo pa itong lumakas nang nasa loob na siya ng silid. Anak, magpakita ka. Nandito na si Papa. Bakit hindi ka nagpapakita ngayon? Nagtatampo ka ba sa akin? Halika na. Mag-usap tayo, pakiusap. Umalingaw-ngaw ang matitinis na sigaw na may halong iyak. Napaupo siya at napatakip sa tenga dahil nanunuot sa kanyang pandinig ang masakit na ingay na yun. Maya-maya hinanap niya uli ng tingin kung nasa ng anak. Isang aninong kanyang nakita. Nasa isang sulok ito. Nakaupo at nakayukyok ang ulo sa mga tuhod. Gusto ko nang bumalik. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na dito. Papa, gusto ko na pong bumalik sa inyo. Anak, paano ba kita matutulungan? Sabihin mo sa akin pakiusap. Gusto na rin kitang makasama. Bago pa marinig ni Efren ang sagot ng anak, ay nakita niyang tumayo ang anino. Lumaki ito ng lumaki hanggang sa nasakop na ng aninong yun ang buong silid. Kasabay nun ay ang pagkamatay ng ilaw. Lalong dumilim sa silid na yon. Nanginig sa takot si Efren. Niyakap na lang niya ang sarili. Maya-maya naramdaman niyang may yumakap na malamig sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Lalong nanuot sa kanyang lamig at nagtayuan na ang kanyang mga balahibo. Nakaramdam na siya ng takot pero hindi niya magawang makatayo para lumabas ng silid. Inabukasan ay nagising siya dahil niyuyugyug siya ng asawa. Jessa? Bakit ka nandito? Bakit dito ka natulog? Wala. Gusto ko lang dito matulog. Tumayo ka na dyan. Mag-almusal na tayo. Nga pala, bala ko nang ipasira ang kwartong to. Ano? Hindi ako papayag. Tatanggalin lang tong dingding para maging open area. Ayaw ko nang makitang isang kwarto na to. Wala na si Lori. Hindi na natin kailangan ng kwarto dahil wala namang gagamit pa niyan. Wala na? Paano kung magbuntis ka uli? Hindi na yung mangyayari. Bakit hindi? Pwede naman. Delikado na para sa akin dahil malapit na ako mag-menopause. Huwag na natin itong pag-usapan. Pagtatalunan na naman natin to eh. Tara na. Mag-almusal na tayo. Hindi na kumibo si Efren. Pero nag-iisip pa rin siya ng paraan
para hindi tuloy ng asawang binabalak nitong pagpapasira sa silid ng anak. Iniisip niyang baka kapag nawala ng silid na yon, lalong hindi na niya makita ang anak. Baka lalong malungkot si Lori at hindi na ito umasang makakabalik pa. Yun na lang din ang tanging alaala niya sa kanyang anak. Pagkatapos mag-almusal, ay nagpaalam na ang asawa para umalis dahil magbabantay siya sa tindahan ng kapatid nito. Naiwan siya mag-isa kagaya ng palaging nangyayari. Matagal na siyang isinasama ng asawa sa tindahan para malibang. Pero mas ginugol na lang niya ang pagtatanim ng mga gulay sa bakante nilang lote sa likod bahay. At kapag nakapag-ani siya, ay idinidisplay niya sa gilid ng kalsada para ibenta. Minsan naman ay pinupuntahan na siya ng mga kapitbahay para bumili ng gulay sa kanya, kaya kumikita siya kahit papano. Hindi na siya nagtrabaho dahil naapektuhan ang huli niyang trabaho sa pag-aakala ng iba na nasisiraan siya ng bait dahil sa palaging pagpapakita sa kanya ng anak na namatay. Abala siya sa pamimitas ng mga bunga ng talong at nang mapuno na ang malaking palanggana, ay binuhat na niya yun at dinala sa loob ng bahay. Nagulat siya dahil napansin niyang basa ng tubig ang sahig ng sala. Inilapag niya ang dalang palanggana at kumuha ng mop. Tinuyo niya ang tubig, pero nagtaka siya dahil hindi lang doon nagkalat ang tubig. Basa rin ang hagdan mula sa ibaba hanggang sa itaas na baitang. Ano to? Bakit basa rito? Wala naman nag-map kanina. Saka, bakit grabe naman ang pagkabasa? Parang tinapunan ng tubig. Oh, ayun. Hanggang dun sa bandaron, basa rin. Hanggang sa... Natigilan siya nang makita sa tapat ng kwarto ng anak na basa rin ng sahig. Dali-dali niyang pinuntahan ng kwarto para tignan kung anong meron doon. Nakita niya ang anak na nakabulagta sa sahig. Basang-basa ang katawan nito. Dali-dali siyang lumapit at niyugyog ang anak niya. Nang magising ito, ay kaagad na naupo at tinignan siya ng matalim. Pagkatapos ay sumigaw ito ng malakas at nagbuga ng maraming tubig mula sa bibig nito. Hinawakan niyang anak para pigilan ito sa ginagawa. Pero nagulat siya dahil naagnas ang braso nito. Sigaw siya ng sigaw. Iyak siya ng iyak hanggang sa napapikit na lang siya. Pagdilat niya, wala ang anak niya ron. Tuyo na rin ang sahig. Parang walang nangyari. Lori, anak. Ano bang gagawin ko? Paano ba kita matutulungan? Sabihin mo, anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lumabas na lang siya ng bahay para ibenta ang mga gulay sa tapat. Habang nagbabantay ng gulay si Efren sa labas ng kanilang bahay, panay ang isip niya kung paano makakausap ng maayos ang anak niya. Sumasakit na ang kanyang ulo sa kakaisip. Nakakainis. Nagsimula lang ang lahat ng ito nang ininom ko na naman ang gamot ay binibigay sa akin ni Jessa. Nung hininto ko yon, nakikita at nakakausap ko ang aking anak. Dapat hindi ko na ulit inumin yun para makausap ko na ulit siya at masabi niya sa akin kung paano ko siya matutulungan para makabalik siya sa amin. Tama. Ano bang gagawin ko? Magagalit si Jessa kapag hindi ko ininom ang gamot na yun. Dahil sa kakaisip ng solusyon, naisip niyang palitan ng asukal ang laman ng mga kapsulang pinaiinom sa kanya ng asawa. Dahil doon, kampante niyang iniinom ang gamot. Hindi na magagalit ang asawa niya at makakausap na uli niya si Lori. Lumipas ang ilang araw, narinig na uli niya ang yabag sa silid ng anak. Malalim na ang gabi. Mahimbing nang natutulog si Jessa. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at pinuntahan ang kwarto ng anak. Lori, anak? Nandito ka na ba? Nandito na ako. Magpakita ka na sa akin, anak ko. Gumawa na ng paraan si Papa para magkita tayo ulit.
Hindi ba may sasabihin ka sa akin? Sabihin mo na ngayon. Magpakita ka na sa akin, anak ko. Apa, Oh, anak ko. Bakit ka nalulungkot? si Mama ba ayaw na niyang magkaanak uli? Bakit mo naman nasabi yan? Paano na ako babalik kung ayaw niyang magkaanak uli? Ayaw niya na ba sa akin? Galit ba siya kasi naligo ko sa ilog at nalunod? Hindi siya galit, anak. Alam kong miss na miss ka na rin niya. Ipinapakita lang ng mama mo na matatag siya. Kasi kailangan niyang gawin yun. Akala kasi niya ay nasisiraan ako ng bait. Hindi siya naniniwala na nagkakausap tayong dalawa. Sabihin mo na sa akin kung paano ang gagawin natin para makabalik ka. Kapag po nagbuntis ulit si Mama, makakabalik na po ako. Magiging anak niyo na po ako ulit. Pero nalulungkot ako kasi mukhang ayaw na ni Mama. Paano na po ako? Mananatili na lang ako dito? Ayoko po sa mundo nila. Malungkot doon. Kasi wala po kayo. Saka, hindi naman ako kagaya nila. Kaya hindi ako nababagay doon. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong bumalik. Gagawa ng paraan ng papa. Huwag ka na malungkot, anak. Gagawa ko ng paraan, anak. Anak, sandali. Huwag mo akong iwan. Mag-usap pa tayong dalawa. Sandali lang. Lori, anak ko! Nanlumo si Efren dahil hindi na siya pinansin ng anak. Naglaho na ito ng tuluyan. Lalong na-depress si Efren dahil sa sinabi ng kanyang anak. Mas madalas na siyang nakatulala at nakatitig sa kawalan. Mula rin sa huling pagpapakita ng anak niya ay hindi na ulito nagpakita pa. Kahit pumunta siya sa silid nito at magsumamo na magpakita uli ay hindi na ito nangyari. Hanggang isang gabi, nagising siya dahil sumisigaw si Jessa. Napabalikwas siya ng bangon at nakita ang asawang nananaginip. Sumisigaw pa ito at parang takot na takot. Jessa! Jessa! Gumising ka! Gising! Binabangungot ka! Ano? Masama ang panaginip ko. Anong napanaginipan mo? Si Lori. Ang anak natin? Nagpakita sa panaginip mo? Desperado na talaga siya. Sandali lang ha. Ikukuha kita ng tubig. Pagkatapos ay ikuwento mo sa akin ang napanaginipan mo. Pagkakuha niya ng tubig kaagad niyang pinainom ang asawa. Pagkatapos sa kanya ito tinanong kung anong napanaginipan. Wala naman yun. Normal lang siguro ang panaginip na yun. Paano magiging normal? Sabihin mo na. Baka may gusto siyang sabihin sa atin. Normal lang. Nakita ko lang siya. Nasa madilim kaming lugar. Tinatawag niya ako. Pero palayo siya ng palayo. Umiiyak siya. Hinahabol ko siya pero hindi ko siya naaabutan. Nilamon siya ng dilim. Dahil kasi sa'yo to eh. Bakit sa akin? Nai-stress ako sa'yo. Kung ano-anong ginagawa mong nagpapasakit ng ulo ko. Nahahawa na ako sa mga nangyayari sa'yo. Nakakainis ka. Matulog na nga tayo uli. Jessa, Ano ba? ayaw mo na ba talagang magkaanak tayo uli? Kapag ba nagkaanak tayo, paano natin bubuhayin? Magtatrabaho ka na ba uli? Magaling ka na ba? Wala naman akong sakit eh. Natural. Hindi mo naman inaamin na may sakit ka. Itulog mo na nga lang yan. Gusto ko magkaanak tayo uli. Baka bumalik ang sigla ng buhay natin. Subukan natin. Sige, kapag hindi ka na umiinom ng gamot. Ano ka ba? Kailan mo mauubos ang gamot na yun? Lalaklakin ko na lang lahat para matapos na. Sabi ko, kapag hindi ka na umiinom ng gamot, hindi yung uubusin mo ang laman ng bote. Sige. Magtitino na ako. Sa wakas narinig ko rin yon. Sige na, matulog ka na. Naging masigla si Efren. Ibinalik niya ang dating pagsuyo sa asawa. Ginagawa niyang lahat ng yun para magkaanak sila. Kagaya ng sinabi sa kanya ni Lori, makakabalik lang siya kapag nagkaanak uli sila ni Jessa. Mula noon,
Na-focus na ang atensyon niya sa asawa. Bahagyang nakalimutan niya si Lori. Dahil doon, napapadalas naman ang pananaginip ng kanyang asawa. Palaging nagpapakita sa kanyang namatay nilang anak. Dahil sa takot ni Jessa, tuluyan niyang ipinasira ang dingding ng kwarto ni Lori. Walang nagawa si Efren kundi ang hayaan na lang ang asawa sa ginagawa nito. Kung kapalit naman ito ay ang pagbubuntis niya at ang pagbabalik sa kanila ni Lori. Pero hindi pa doon natatapos ang ginawa ng asawa. Pinabless nito ang bahay nila, pinadasalan. Nagtitirik na rin si Jessa ng kandila gabi-gabi sa labas ng pintuan saka sa altar. Sabay silang nananalangin, pero hindi niya gustong panalangin ng asawa. Gusto nitong manahimik na ang kaluluwa ng kanilang anak at huwag na silang gambalain pa. Dahil doon, nagdasal naman siya ng pangontra. Sinabi niya sa kanilang anak na magtiis pa. Hayaan lang ang kanyang ina sa ginagawa nito. Maghintay pa siya at darating din ang panahon makakabalik na rin siya sa kanila. Sa kabila ng mga ginawa ni Jessa, napapanaginipan pa rin niya ang kanilang anak. Hanggang sa may gabing halos hindi na siya makatulog. Nagising uli si Efren mula sa mahimbing na pagkakatulog nang magsisisigaw si Jessa. Bakit? Ano nangyari? Napapano ka? Anino, may nakita kong anino na gumagapang sa kama natin. Sa may paanan ko. Umaakyat siya palapit sa akin. Ano ba yun? Bakit ako nakakakita ng ganon? Mag-relax ka lang. Sandali, kukuha ko ng tubig. Bakit? Uminom ka para makapag-relax ka. Kasalanan mo to eh. Bakit na naman ako? Ano naman ang ginawa ko? Nagpapakabait na ako, di ba? Mukhang nahawa na ako ng sayad mo. Kung ano-ano na rin ang nakikita ko. Nagsimula sa panaginip. Tapos ngayon, nakakakita na rin ako ng kung ano-ano. Nababaliw na rin ba ako? Nahawa na ba ako sa'yo? Ayoko. Paano na tayo nito? Wala nang kwentang buhay natin pag pareho na tayo nababaliw. Hindi totoo yan. Wala namang baliw sa atin dalawa eh. Ikaw lang ang nag-iisip noon. Ini-stress mo ang sarili mo. Kumalma ka nga. Pagod lang yan kasi sabi mo nga, dumadami ang customer doon sa tindahan ng kapatid mo. Magpahinga ka kaya muna. Huwag ka na munang magtinda roon. Wala tayong kakainin kapag hindi ako nagtrabaho. Marami naman akong benta sa pagtitinda ng gulay eh. Saka dumadami na ang bunga ng tanim natin. Maghahanap na ako ng babagsak sa palengke. Sapat ba yun? Oo naman. Dumito ka muna sa bahay. Magpahinga ka muna. Magpaalam ka sa kapatid mo, ha? O sige, baka nga pagod lang to. Lumipas ang ilang araw, naging maayos na si Jessa. Dahil magkatuwang na silang nag-aasikaso sa mga gulay, hindi na sila gaanong pagod. Ilang linggo ang lumipas. Habang namimitas sila ng gulay, bigla na lang hinimatay si Jessa. Dali-dali niya itong binuhat at sinakay sa tricycle. Saka dinala sa ospital. Matapos na matingnan si Jessa ng doktor, kinausap naman ito si Efren. Halos mawindang si Efren sa pagkagulat nang ibinalita ng doktor na nagdadalang tao si Jessa. Ibiniling pa ng doktor na kailangan bantayan at alagaan siyang mabuti dahil menopause baby nang dinadala nito. Kailangan ng doble ingat at pag-aalaga. Pinayuhan din siya na dapat ay regular ang pagpapacheck up ni Jessa sa doktor. Sa dami ng sinabi ng doktor, hindi na pumasok sa isip ni Efren ang lahat ng yun. Napaiyak siya sa tuwa nang malaman ang magandang balitang yun. Kabaliktaran naman ang kanyang naramdaman dahil sa naging reaksyon ng asawa. May takot si Jessa sa kanyang pagbubuntis dahil alam niyang delikado na ito. Pero masaya pa rin naman ito. Dahil sa wakas ay magkakaroon na uli sila ng anak. Nakuha mo na ang gusto mo. Magkakaanak ka na uli. Kaya dapat... Magsusumikap ako. Napakasaya ko. Napakasaya ko, mahal ko. Magkakaanak na tayo. May tatakbo-takbo na uli sa bahay. May mangungulit na uli sa atin.
May tatawag na ulit sa akin na Papa at sa'yo naman ni Mama. Salamat, mahal ko. Pinagbigyan mo ko rito. Maraming salamat po, Diyos ko. Ha? Hindi ko nga alam na mabubuntis pa ako. Akala ko nga hindi na mangyayari dahil irregular ang menstruation ko. Akalain mo yun? Nakahabol pa. Umuwi na tayo. Oo, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-celebrate. Mula noon ay naging masaya na uli ang mag-asawa. Nagkaroon ng bagong buhay ang bahay. Bumalik uli ang sigla kagaya nung pinagbubuntis ni Jessa si Lori. Sobrang pag-iingat at pag-aalaga niya sa asawa na halos ayaw na niya itong pakilusin sa bahay. Pero nagagalit naman si Jessa. Isang gabi, mahimbing nang natutulog si Jessa. Gising pa si Efren at pinagmamasdan niya ang asawa. Maya-maya'y may nakita siyang unti-unting lumilitaw sa dingding. Isa itong anino. Nagmula sa ilalim ng kanilang kama at unti-unting umaahon. Hanggang sa ang aninong yon ay gumagapang na sa kanilang higaan. Napaupo siya habang nanlalaki ang matang nakatingin sa aninong yon. Hindi niya malaman ang gagawin. Binalot na siya ng kilabot at napatulala na lang. Gusto niyang itaboy ang aninong yun pero naunahan siya ng takot. Nakita niya ang anino sa loob ng kumot. Narinig pa niya ang pag-ingit ng kanyang asawa. Maya-maya'y umuungol na si Jessa na para bang binabangungot ito. Dali-dali niya itong ginising. Mahal, gumising ka. Mahal, binabangungot ka. Gising, Jessa. Ay, ikuha mo nga ako ng tubig. Oo, sandali lang. Eto, uminom ka. Ano bang napanaginipan mo? Si Lori. Si Lori? Anong sinabi niya? Wala. Nakangiti lang siya sa akin. Tapos kumakaway. Sabi niya lang, "See you soon, Mama." Hindi ko naman maintindihan. Baka nagpaalam na siya sa akin. Baka natanggap na niya ang kalagayan niya. Baka matatahimik na siya, Efren. Baka nga hindi siya matahimik kasi nakikita niya tayong hindi okay. Kaya ngayong nakita niyang masaya na tayo at magkakaroon na siya ng kapatid, napanatag na siya. Baka talagang hindi lang siya natahimik dahil nagulo ang pamilya natin sa pagkawala niya. Pero sa panaginip ko, okay na siya. Ang ganda ng ngiti niya, Efren. Mabuti naman kung ganon. Baka nga tama ka. Ang akala ko masamang panaginip na naman ang nangyari. Ang pangit kasi ng ungol mo eh. Anong sabi mo? Joke lang. Sabi ko, matulog na tayo. Ito naman nagagalit ka agad. Tara na, matulog na tayo. Sige ka, kapag inaway mo ko, magagalit si Lori. Hindi na naman yung matatahimik. Babalikan ka nun. Ewan ko sa'yo. Takutin mong lelang mo. Nang malaman ng kanilang kapatid na nagbuntis na uli si Jessa, isa-isang dumalaw ang mga ito sa kanila. Tuwang-tuwa ang kanilang mga kapatid dahil sa haba ng panahon ay mabibiyayaan uli sila ng anak. Lumipas ang mga buwan at dumating na ang araw ng kapanganakan ni Jessa. Balisa at kinakabahan si Efren. Naglalakad siyang pabalik-balik dahil sa nerbiyos. Panay na rin ang saway sa kanya ng nakababatang kapatid dahil sa ginagawa niya. Kuya, huminto ka na nga. Naihilo na ako sa ginagawa mo eh. Halos mapudpud na ang tsinelas mo sa kakalakad. Sino ba namang hindi ninervyos no? Nanganganak ang asawa ko dun sa loob. Ayos lang si Ate Jessa. Kayang-kaya niya yan. Siya pa ba? Relax ka lang, kuya. Matapos ang ilang oras, ay binalita na sa kanila na nailabas ng ligtas at maayos ang malusog na anak ni Jessa at Efren. Halos tumalon naman sa tuwa si Efren nang marinig yon. Naghintay pa sila ng ilang oras bago makita ang sanggol. Nang makita na ni Efren, tuwang-tuwa siya. Hindi niya mapigilan ng mapaluha.
Nagulat pa siya sa sinabi ng kanyang kapatid na si Luigi. Ang cute ng pamangkin ko ah. Tignan mo kuya, kamukha niya si Lori. Hindi ba ganyan si Lori nung kapapanganak pa lang? Sinita din yun at may dimple. Parang pinagbiyak na bunga. Parang ibinalik lang sa inyo ang anak nyo ah. Pero biro, kamukha niya eh. Natural lang siguro yun kasi kapag pinaghalong genes namin ni Efren, ganyan ang kalalabasan. Saka magkapatid sila kaya natural lang na magkamukha sila. Oo nga. Kamukhang kamukha nga siya ni Lori. Eh di ba ako ang kamukha ng anak kong yun? Ibig sabihin, sa akin din nagmana ang anak kong to. Kamukha mo lang pero hindi lahat ay minana sa'yo. Naku, sinolo mo na naman lahat. Nagtawanan lang sila dahil sa sinabing yun ni Jessa. Malakas talagang paniniwala ni Efren na bumalik talaga si Lori sa kanila. Alam niyang si Lori ang pinanganak ng kanyang asawa. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan ng natutulog na sanggol. Hinaplos-haplos pa niyang malambot nitong mukha. Akalain mo yun anak. Sa dami ng pinagdaanan mo. Pero sa kagustuhan mo makabalik sa amin, nagtagumpay ka. Naniniwala ako sa reincarnation. Salamat at kami pa rin ang pinili mong maging magulang. Salamat at pinili mo ngayon ka bumalik sa amin. Alam na alam mong kailangan ka namin sa buhay namin ngayon. Sobra akong nagpapasalamat at hindi mo ito sinukuhan. Magsisikap ako at babantayan kita ng husto para hindi ka na muli mawala sa amin. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya. Bumalik sa akin ang sandali nung una kang ipanganak ng mama mo. Ganito rin yun. Mahal na mahal ka ni Papa. Efren, ano bang binubulong-bulong mo riyan sa anak mo? Hindi ka pa niya maiintindihan. Alam ko, masaya lang ako. Hayaan mo lang kasi ako. Ay nako, nagugutom ako. Pakainin mo naman ako. Ay, ano bang gustong kainin ng mahal ko? Gusto ko yung may sabaw. Pakiramdam ko ang daming lakas na nawala sa akin. Eksakto. Nilagang baka ang ipinadala sa atin ng ate mo. Tara, kumain na tayo. Halika na Luigi. Sumabay ka na sa amin kumain. Ayun talagang inaantay kong ano kanina pa. Siyempre kakain muna ako bago umuwi. Nagdinig ko kasi, nilagang baka. Sino bang aayaw dyan? Kilala na kita pag pagkain ang pinag-uusapan. Hindi mo talaga inaatrasan. Kumuha siya ng pagkain at sinandokan na ang asawa. Pagkatapos ay sabay-sabay na silang kumain. Sakto namang umiyak ang baby. Inihinto ni Efren ang pagkain niya para sana buhatin ng kanyang anak. Pero pinigilan siya ng asawa. Huwag mong buhatin, masasanay siya. Hindi raw pwede yun. Ha? Sino may sabi? Kasibihan na yun ng mga matatanda. Kapag natuluan ng pagkain ng sanggol tuwing kumakain, palagi itong iiyak para magpakarga. Hayaan mo siya. Para wag maging spoiled. Ayan tignan mo. Natutulog na uli. Ganun ba yun? Dami mo namang alam. Dapat hindi ka nagsasama sa matatanda eh. Kumain ka na lang dyan. Oo kuya, kumain ka na lang. Sige ka, uubusin ko tong ulam. Lumipas ang ilang buwan at habang lumalaki ang kanilang anak, lalo itong nagiging kamukha ni Lori. Kaya buo ang tiwala ni Efren na talagang si Lori ang ipinanganak ng kanyang asawa. Malapad ang ngiti niya habang pinagmamasdan ng bata na naglalaro sa kuna. Seryosong nanonood ng balita si Nanay Doring. Nang magulat dahil